Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimwa, kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko kayo. Ayan, munti ko na makalimutan na aking spiel. Kasi nga ilang araw tayong hindi nakapag-record ng ating vlog o diwa, pero okay lang yan, no? Alam niyo naman ang aking mga kaganapan sa buhay-buhay sa mundo ng pageantry. Nakakaloka! Diba? Ganda-ganda natin nung last weekend. Pero ngayon nga, eto na, no? Nakabalik na tayo sa ating lungga. Di ba? Ganun talaga. Hindi ka naman laging maganda, di ba? Pero kamusta naman kayo mga buwek sa Kakaloka Tuesday na naman? Ang bilis ng araw, ha? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget. Ayan, nakakaloka ito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, di ba? Click nyo na rin yung notification bell nyo para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video kung ayaw nyo may stroke. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. O, Jimwa. Anyway, umpisahan na natin ito. Congratulations muna sa aking hindi ko naman masasabing matalik na kaibigan, pero we're friends, no? Napakabait nito, si Melisha. Melisha Lane, o diwa, nakakaloka. Isa ito sa mga pinaka-favorite kong candidates nung Miss Grand International 2024. Ayan, napakabait nitong si Melisha from Malaysia. Dahil siya na nga ngayon, hindi lang siya naging 5th runner-up, siya ngayon ay siya na ay the new National Director of Miss Grand Malaysia. O diba? Taray in fairness dito kay Melisha, very deserving siya sa na yan, sa posisyon niya na yan. Alam niyo kung bakit mga buweks? Kasi si Melisha, isa siya sa mga palagi ko nai-interview sa sa anong tawag dito, sa Miss Grand International last year. At saka siya talaga yung parang tipong alam mo nag-aabang siya na lapitan ko siya. O yung parang nahihiya siya, hindi naman parang nararamdaman ko pag dumadaan siya parang parang hinihintay niya na i-interviewin ko rin siya, parang ganon. Kaya lagi ko siyang tinatawag. Since noon, lagi ko na siyang tinatawag. Ayan. Deserving to kasi napakabait nitong taong ito. Sobra, itong babaeng ito. She's very nice. She's very beautiful not only inside, no? Pati outside. Hindi, mali yun. Hindi lang sa outside, pati inside. Talagang subok ko ang kabaitan nito. And she's very, malambing. Ayan, di ba? Nung unang-una nating araw bilang official media sa Miss Grand International, kung natatandaan nyo, 'di ba dun yan sa sa Twin Towers Hotel yung first dinner natin with the candidates. 'Di ba siya yung nakachika natin, 'di ba? Isa rin siyang vlogger. Sabi niya, 'di ba, meron din siyang YouTube channel. And aside from that, talaga namang mabokang lola nyo. At maganda ang kanyang communication skills, mga buweks. Kaya naman panalong-panalo talaga si Melisha Lin dito. Kaya niya makipag-deal or no deal. Sa iba't ibang lahi kasi magaling siya mag-English, o diwa. Kaya perfect na perfect sa kanya ang communication skills. Ang kanyang titulo ngayon bilang National Director ng Miss Grand Malaysia, o diba? Ang ganda-ganda niya magsalita, ang ganda ng communication skills, very eloquent, talagang matalino ito. Kaya nga nagulat talaga ako mga buweks nung hindi siya nag-place sa Miss Grand International last year. Pero ngayon nga, nasa kanya na ang titulo ng 5th runner-up, and of course, being a newly appointed or newly announced, as National Director of Miss Grand Malaysia. So, congratulations! Dito sa ating reyna na talaga namang dapat sinusuportahan natin ng Malaysia, dahil ang Malaysia ay sinusuportahan din ang bansang Pilipinas, ang ating mga queens. Hindi ito mga paimburnal tulad ng ating mga supitbahay ng mga dilulo sa mundo ng pageantry. Dapat suportahan natin ang Malaysia kasi ang Malaysia talaga ay
inaano nila, sinusuportahan nila ng bonggang-bongga ang ating mga queens, hindi nila tayo Meron din mga paunti-unti, pero hindi naman gano'n katalamak katulad nung mga alam niyo na, yung mga dilulong Shupit Baler natin, 'di ba? Kasi sila talaga yung ano, sila talaga yung mga paimburnal, 'di ba? Kaysa dito sa mga Malaysians at saka yung mga Malaysians, talagang love na love nila ang Philippine Philippine Queens, 'di ba? Talagang iniidolo nila, tinitingala nila tayo, 'di ba? Pero wag tayong masyadong mataas ang tingin sa sarili mga bweks. Baka, you'll never know, 'di ba? Bumaliktad ang mundo, o 'di ba? Maging powerhouse na rin ang Malaysia kasi nagsha-shine sila sa mundo ng pageantry. Kaya dapat mabait din tayo sa kanila, 'di ba? So ito pa, nakakaloka naman ito. Ito na nga no, si Peach Votay, ayan no, ang dating Miss Grand International fifth runner-up 2023. I'm sorry, 2022, ayan no, from Cambodia. Ayan no, napanood ko yan si Peach Votay. Meron pa kaming picture niya noong 2023 sa Vietnam, nung Miss Grand International doon. Pero nakoronahan siya, lumaban siya noong 2022 sa Bogor, Indonesia. Kabatch siya ni Roberta Tamundong, ayan, no? So alam naman natin na lumalaban ngayon itong si Peach Votay, no, na Miss Universe Cambodia, ayan, ngayong taon, no? Pero ito nga ang bumulaga ngayon sa social media. I'm not pretty sure kung itutuloy niya pa yung paglaban niya sa Miss Universe Cambodia, mga buweks ha. Hindi ko pa nakikita yung kanyang Instagram account. Ito lang yung bumulaga sa akin kaninang umaga. So ngayon, nag-post siya, itong sabi niya, in this situation, kasi alam naman natin na merong conflict between Cambodia and Thailand ngayon. 'Di ba? Maingay na maingay yun sa social media kaya hindi niyo maitatanggi sa akin, hindi niyo alam, 'di ba? Ang sabi niya dito, in this situation, it is a demonstration of the spirit of unity right now. Our Cambodian frontline army is sacrificing fresh meat, fresh blood to protect the land. Sorry, to protect the land. Ayan, protect the lives of innocent people from Thai aggression. We are an unstoppable force. We come together as one to find funds to help soldiers and help displaced people to suffer or safer locations who are in need of help. Thank you everyone for contributing. We are all together for Cambodia. We don't want war. We want peace, ang sabi niya. But we also have the right to protect our people and our land. Cambodia is not the one who started this war, ang sabi niya. We are the ones suffering. We are the true victims. Ayan. Right now, our people are dead. Our children are terrified and starving. Our schools are closed. Our families are broken. Our innocent citizens are homeless. This is not justice. Ayan ang mga buga ni Cambodia. Cambodia has seen war before and we never wanted to see it again. But now, our peaceful country is being pushed into conflict by a neighbor who wants to steal our temple. Ayan. Our land, our dignity, and still lies to the world. Pretending to be the victim, but the world deserves to hear the truth. Ano ba yung totoo? We, the Cambodian people, stand for peace. But we will not be silent when our nation bleeds. Let our voice be heard. Let truth speak louder than lies. Please stand with Cambodia. We are only protecting what is ours pala ayon. So alam naman natin na ang Cambodia at saka Thailand ay matagal na meron ng bangayan, no? Kung hindi ako nagkakamali, naungkat din yan nung last year, nung Miss Grand International na nandoon sila sa Cambodia, no? And then yun nga, yung napaimburnal yung Cambodia sa Miss Grand International last year kasi hindi gusto ni Papa Nawat yung mga
yung mga pasabog ng Cambodia kasi gusto ni Papa Nawat na talagang ano, gusto niya talagang alam niyo yun, 'pag sinabing grand, gusto niya talaga grand, 'no? So, naungkat nga yan yung mga ganyan-ganyan and then naungkat din yung about sa Angkor Wat, yung pinakasikat na temple sa Cambodia, ayan, na inaangkin daw ng Thailand. So, hindi naman natin we're not sure what's the real issue talaga, 'no? Kasi hindi pa naman naglalabas ng statement, official statement ang Thailand din. So, sana lang matapos na itong kaguluhang ito 'no, kasi nakakaapekto hindi lang sa darating na competition na Miss Universe or Miss Grand International or any pageants pa diyaan, gano'n din sa mga tao sa bawat bansa, 'di ba? Katulad nga niyan may mga nadamay na, may mga namatay na. Well, yung sinasabi dito ni Peach 'no, or ni Peachy, ang sinasabi niya dito na marami ng namatay sa kanila. Well, hindi pa rin naman natin alam kung baka meron ding mga namatay sa Thailand. Kasi ito nanggagaling lang sa part niya, sa part ng bansa niya, no? Hindi natin alam kung ilan na rin namatay sa Thailand, 'di ba? Kung ilan na rin na mga napahamak sa Thailand. So, sana matapos na yung kaguluhan between Thailand and Cambodia kasi hindi siya magandang tignan. At saka hindi rin maganda na maraming taong naaapektuhan lalo na yung mga inosenteng tao tulad ng mga kabataan, di ba? So kahit na saang bansa ito, hindi maganda nangyayari ang war, di ba? So sana matigil na yung ganito. In fairness naman kay Papa Nawat, sa Miss Grand International Organization, naglabas sila ng statement regarding this, no? They are against with what's happening right now between Cambodia and Thailand. At saka sana talaga matapos na ito, no? Kasi sino ba naman yung magtutulungan? 'Di ba tayo-tayo rin sa sa mga bansa, ibig sabihin mga bansa sa Asia, tayo-tayo rin, 'di ba? Pagdating sa mga ganitong bagay, hindi natin puwedeng yung yung anong tawag dito, yung pageantry 'no? I-segregate natin 'yon. Tama na yung, bardagulan na isasama pa yung pageantry sa sa gulo ng tulad ng ganito 'no. So, hindi siya maganda. So, dapat tayo nagkakaisa, hindi tayo dapat nagwawarla-warla ng ganito, 'di ba? Sana magkaroon ng kapayapaan between, Cambodia and Thailand. Kasi sayang naman, they're both rich in cultures, 'di ba? Katulad ng Pilipinas, katulad ng Indonesia. So ngayon kung magaganyanan, hindi ito maganda, hindi siya magandang tingnan, 'no? Kumbaga from different countries around the world, hindi maganda na tayo-tayo nag-aaway-away. So sana matapos na ito, 'di ba? Let's pray for Cambodia and Thailand. Let's spread peace, kindness, and respect to everyone, 'di ba? Anyway, eto naman mga buweks, nakakaloka naman ito. Eto na. Bubuhayin daw nila at itataguyod ang Cosmo. Nakakaloka ito. Talaga daw, ay nako, bubuhayin daw nila ng bonggang-bongga. Bakit namatay bang Cosmo? Nakakaloka itong mga indululo na ito, no? Sinasabi nila na tutulungan daw nila talaga ang Panama sa Cosmo ngayong taon kasi nga itong si Italy Mora, ayan no, ng Miss Universe 2025 candidate from Panama na napaimburnal dahil sa mga issue-isyong kanyang kinasasangkutan. Hindi naman natin, we didn't know kung if it's true or not, no? Kung talaga nangyari yon or whatsoever, but it's none of our business naman, di ba? Yung mga issue-issue na anong tawag dito, pinapasok daw yung yung boyfriend sa room niya, mga gano'n-gano'n. We don't know the truth, 'di ba? But anyway, eto nga mga Indo di Lulo ay talaga namang nakikisawsaw dahil nga confirmed na itong si Italy Mora ay talagang lalaban sa Miss Cosmo ngayong taon, 'di ba? Pangmalakasan daw ito at kayang-kaya daw nitong tapatan at ipaimburnal si Natatawa ako. Si Chelsea Fernandez. Ayan, muntik ko na naman masabing Chelsea Manalo. Di ba? Ang sabi nila ay talaga daw susuportahan nila ito bukod sa Indonesia ay ipaglalaban daw nila ang bansang Panama sa Miss Cosmo ngayong taon. Di ba?
Nakakaloka talaga itong mga Indodilulo na ito, 'no? Bakit hindi nila suportahan ang kanilang kandidata, hindi ba gano'n kaganda? Charito! Ang sabi dito, Italy Mora, Miss Cosmo Panama 2025, who was disqualified by the Miss Universe organization during Miss Universe 2024 for breaching pageant rules, has now been appointed as Panama's representative for the Miss Cosmo 2025 pageant in Vietnam. O, di ba? Naku, anong mangyayari? Baka mamaya, ma-disqualified din siya doon. Charito, di ba? Italy, bakit naman sa Cosmo pa? Di ba? Charito. Bakit hindi na lang sa Miss International, di ba? Sayang naman yung beauty niya. Baka mamaya, paglaruan lang din siya doon, di ba? Pero feeling ko, magpe-place ito or baka ito pa yung manalo, mga buweks. Siyempre, may clout yan. Alam nyo naman si Bawang, di ba? The more na may mahihita ito, talagang gagawin niya kasi nga syempre, sampal yan sa Miss Universe organization pag nanalo ito, di ba? Dahil nga syempre, ang Miss Universe ngayon nasa Thailand na, o di ba? Ibig sabihin, Chay-Chay ang may-ari, kaya naman talagang re-rest back etong si Bawang, di ba? Diyan siya magaling, charito. Ang ganda-ganda niya pa naman, di ba? Pwede siya sa Miss International, ayan, di ba? Malakas 'to, mga buweks, panigurado. Malakas na malakas 'tong si ano, si anong tawag dito, si Italy Mora. Ayan, nalalaglag yung ano, yung hair ko, hindi ko kasi siya na-clip. Anyway, malakas ang panlaban ngayon ng Panama, paniguradong makikipagbardagulan nga ito, 'no? Miss Cosmo, talaga ganyan ang mga gusto ng ng ano, ng organization, 'no, yung talagang that kind of beauty, 'di ba? Remember nga yung winner nila, 'di ba? Si Ketut Permata, Julia Estrella, 'di ba? Talaga namang kitang-kita, she's a very beautiful, mga buweks, no? Exotic beauty, 'di ba? Pero ano ang tanong, marketable ba? Nakakaloka ito, ah. Sana wag niyang sayangin ang kanyang ganda, 'di ba? Why not join Miss Earth, 'di ba? Ayan, maganda rin sa Miss Earth kasi ang hinahanap nila ngayon mga diyosahan na rin, 'di ba? At saka may kudaan din ng kahit papaano, 'di ba? Or Miss Supranational, ayan. O kaya Miss Grand, o 'di ba? Nakakaloka ito. Gustong-gusto ni Papa Nawat yung mga ganyang ano, galawan, 'di ba? Ay naku, nakakaloka. But anyway, kung ano may nangyari sa kanya from the past, siyempre everyone will change and grow up naman, kung totoo yun, di ba? I like her. Gusto ko yung beauty niya, in fairness naman, no? Ito talagang ano, Miss Cosmo, organization, di ba? Mahilig sa mga tira-tira from Miss Universe, di ba? Kasi nga lahat kinuha na nila, yung Smile Train, yung Sash Company, di ba? Pati yung mga titles sa Miss Universe, pati si Paula Sugar, di ba? Lahat na lang. Ngayon naman itong si Italy Mora. Nakakaloka ito. But anyway, mga Bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahain. Bye for now, mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya!